Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 23 miyembro ng teroristang grupo sumuko sa Maguindanao del Sur. Kabayanihan ng mga Pilipino kinilala sa National Heroes Day. Klase at trabaho sa gobyerno suspendido sa ilang lugar sa Luzon at Visayas ngayong araw, August 26. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Iniharap ang mga nagbalik loob kay 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu sa himpilan ng 6th IB sa Sitio Landing Fish, Barangay Buayan, Datu Piang. Kabilang sa mga isinuko ang 2 caliber .30 sniper rifles, 3 60mm mortars, 2 RPG, iba't ibang klase ng rifles, M79, 81mm mortar, KG9 at mga magazine. Nakatanggap sila ng 2 traktora, 2 agricultural sprayers at 23 sako ng bigas mula sa mga lokal na pamahalaan para sa kanilang pagsisimulang muli. Ang kanilang pagsuko ay bunga ng pinaigting na decisive military operations sa Central Mindanao. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bawat Pilipino na kilalanin ng mga bayani ng bansa sa pamamagitan ng paglaban sa katiwalian at paglilingkod sa kabutihang panlahat. Sa komemorasyon ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City kahapon, binigyang pugay ng Pangulo ang mga bayani na nag-ambag sa pagkamit ng kalayaan ng bansa at ang kabayanihan ng mga ordinaryong Pilipino na nagmamalasakit sa bansa. Binigyang diin din ng Presidente ang kahalagahan ng pagkakaisa at responsibilidad sa kapwa sa pagbubunyag sa mga anomalya at paghahangad ng katapatan at pananagutan sa mga nasa kapangyarihan. Ipinagdiriwang tuwing huling Lunes ng Agosto taon-taon, ginugunita sa National Heroes Day ang sigaw ng Pugadlawin o ang simula ng Rebolusyon ng Pilipinas laban sa mga mananakop at ang pagkilala sa mahabang kasaysayan ng pagkamit ng kalayaan. Suspendido ang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa malaking bahagi ng Luzon, gayon din sa ilang probinsya sa Visayas ngayong araw, August 26, dahil sa masamang panahon. Ayon sa Memorandum Circular No. 94-A, walang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan at sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila, buong Calabarzon, buong rehiyon ng Bicol, ilang probinsya sa Central Luzon, gayon din sa Eastern Visayas. Inaasahan ang patuloy na pag-ulang dala ng Low Pressure Area o LPA at epekto ng hanging habagat sa mga nasabing lugar. Huling namataan ng LPA malapit sa silang bahagi ng Luzon at may katamtamang tsansa na maging bagyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.